Ay mga kabehind, magandang tanghali mga kabehind. At nandito nga tayo mga kabehind kasi naulit na naman yung kaso ng BB. Kung nakaraan, kung namin nakapanood sa inyo mga kabehind, nakaraang netong 2021, ng January po. May ganito rin akong kaso mga kabehind kung saan namamatay na ako ng mga BB na ganito kalaki. At hindi ko naman inaasahan na mauulit ito ulit. Tulad ngayon, ulit nga mga ka-behind. Dahil ito pong mga season na ito mga ka-behind ay naabutan ko na dito. Ito po ay anak ng mga bibi ko dati na naiwan ko dito nung ako ay pumunta ng Bagak. Pagkatapos, naging resulta naman sila ay nasa isang buwan ang edad ngayon. At kung kailan sila nag-isang buwan, tulad ng mga nakaraang stock ko din, nung sila po ay nag-isang buwan na, nagkaroon sila ng gatong sakit mga ka-behind kung saan mapapansin mo pag nagpakain ka, mayroong iilan sa akin mga kabayan nung una, isang piraso lamang. Pagkatapos ng mga sumunod na araw po ay nagkaroon na ng sunod-sunod na kaso na hindi na kumakain, ayaw nang maki-eksena sa iba. At ito na nga yung mga kabayan yung hindi naman kinakatatakutan ha, pero ito yung parang kinababahala ko lagi sa pag-alaga ng bibi mga ka-behind. Akala ko noon, ang pangyayari, ang gantong klase ng eksena mga ka-behind, kumbaga pwede mangyari lang kung yung mga sisiyo mo ay nakalapag sa lupa. Pero ibang-iba mga ka-behind yung kaso na ito. Na itong mga sisiyo na ito mga ka-behind, na itong mga sisiyo ng bibi na ito mga ka-behind ay hindi naman nakababa. Pero kung mapapansin mo, ayan, dito po yung baba. Talagang dyan yung baba. Ito mga ka-behind, yan yung baba. Kumbaga hindi naman sila nakalapag sa semento, pero ganun pa rin mga ka-behind. Sila ay nagkakasakit pa lang. Sa tingin ko mga kabayan, yung sakit na to ay nakukuha, pwedeng ma-develop kahit sa hangin lamang mga ganun mga kabayan. Sa hangin lang po, pwedeng maipasa yung gatong sakit. At nakakabahala kasi isipin mo yun, inalagaan ko sila, mama ko nag-alaga niya mga kabayan, tapos naabutan ko sila dito, malapit na sila mag-isang buwan. Pagkatapos ng mga kabayan, yung basta kanila isang buwan na. Tapos ang masakit pa mga kabayan, may isa ako ditong sisiw na nakagat ng daga nakaraan kasi meron po akong yung ideya kasi mga kabayan ganito yan. Itong mga season na ito mga kabayan, yung parent stock, both parent stock nila ay wala na dito sa aking mga stock. Kaya sa isip ko, sabi ko gusto ko mag-iwan ng barako para mapagpilian ko mga kabayan. Ngayon naghiwalay ako ng dalawang lalaki. Ayun yung puti na yun. Yung isa na yung may kagat sa batok, may kagat sa likod. Di ko pa nga siya nagagamot mga kabayan, pero may luyan dilaw naman tayo. Hoping makatulong to sa kanyang maagang paggamot. Atake na naman mga kabayan sila ng daga. Tulad ng laging kaso dito mga kabayan, daga at daga. Walang kamatayan daga. Kasi ang naging eksena pa mga kabayan, nung lumipat ako sa amin, nung bago po ako umalis noon, nagtanggal ako ng pusa dahil nga po ang mga pusa dito ay nakapangalmot, ganon. Mahirap kasi mahal po ang anti-rabies pag walang libre na anti-rabies mga kabayan. Kaya ayun, na-challenge ako, sabi ko, ayaw ko na. Sinukuhan ko na yung pag-alaga ng pusa kasi ang isang dahilan talaga ng pusa mga ka-behind, maliban sa alaga natin, alam natin na sila ay magaling manghuli ng daga. Pero nung sila po ay nawala na, ayun, dumami na yung daga dito mga ka-behind. At ito ang isang, ito pa yung isang ayaw ko mga ka-behind. Nagsisimula na silang yung picking behavior nila mga ka-behind. Kumbaga yung iba tinatanggalan nila ng buntot, yung balahibo, kinakain. Umaga nga mga kabayan ito, maalam na po yung isang bibi. Nakakalungkot lang kasi yung mga ganito, sa tingin ko lalaki ito. O hindi rin, baka babae. Nalungkot ako mga kabayan kasi ngayong umaga, namatay na. Nung nakaraan ko pa plano magluyan dilaw, hindi ko kaagad naasikaso at inabutan na nga po ng pagkamatay. Ngayong araw na ako nakapagbigay mga kabayan ng luyan dilaw sa kanilang tubig. Ay simula sila ng picking behavior. Ayaw ko ng ganito mga kabayan. Isa sa mga dahilan yan pag sila ay nagugutom. Sila mga kabayan kasi hindi pa sila nakakain. Kaya alas 12 na magpapakain pa lang ako. At nagsisimula sila ng picking behavior nila. At ito nga ang dalawang mga kabayan, yung dalawang puti na yan. Ayun yung isang mga kabayan may kagat sa batok ko. Na ano ako no, kasi dito ko nilipat yung mga kabayan, may mga daga. Kasi dito dumami yung daga talaga as in. Dito sa dyan may mga butas yung daga. Nagsemento nga ako noon. Dito walang daga pero may mga bahay sila sa may bandang lupa dyan sa may dyan. Dito ko nga nilipat yung mga kabayan sa isang kulungan na to. Tapos ayun, nangyari nung bandang mga alas 6 ng gabi o 6:30 mag-alas 7. Nakita ko mga kabayan nagwawala yung bibi kong dalawang inilipat ko dito na lalaki kasi ano ko nga, ginender ko sila. Para kako tiningnan ko kasi nga may dalawang puti na parang brown ang kulay na parang gray na nilipat ko dyan mga ka-behind. Pagkatapos
Naabutan ko pa yung daga mga kabayan, nakakagat siya sa bibi ko. Tapos parang sa sobrang pagka-shock ko, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Parang dapat sabi ko, dapat pala dinukot ko yung daga. Kaso nga lang sabi ko, kung hinuli ko naman yung daga gamit yung kamay, parang di ba ako makakagat mga kabayan, baka mamaya mas mapamahal pang gastos ko. Kaya minsan ganun, okay na rin siguro yung ideya na may nakagat na isa, na hindi ko nahuli yung daga, kaysa naman nahuli ko yung daga, tapos ako naman makakagat, di ba magkano yung anti-rabies pag walang libre, ang mahal, nakakatakot din. Pero dito hindi sila basta-basta sumusugod yung daga. Hindi ko alam dahil ba dyan, sa may mga harang, kasi bad na gitna itong pinaglagyan ko sa kanila mga kaibigan. Ayun, ito yung isa, ayan, ito yung isa, ayun yung isa. At syempre mga kaibigan, nasa gitna sila. Dito kasi nakalagay yung mga manok natin, yung ating mga chicken. Hi guys. At dito mga kabayan yung mga bibi. Inaasahan ko mga kabayan na stock na maiiwan. Na uwi sa, ayun nga, sugat. May isa pa naman dito mga kabayan ito. Ayan yung isang lalaki na yan. Na parang sabi ko, okay, parang pwede rin iwan mga ka-behind. Pero hindi ko rin magawa-gawa pang makapagpili ngayon kasi meron din ditong dalawang gray. Plano ko kumuha ng, meron kasi dito mga kabayan kulay na parang puti, gray ito, yung ganyang kulay. Maganda yung mga kabayan. Gray na puti. Tapos makikita nyo yung kulay sa kanilang paa, kung anong kulay sila. Puti-gray yung paa nito, may puti tapos may itim. Kaya ibig sabihin puti-gray siya. Ito may puti talaga yung paa pero may konting ano yan, mas mas nag-dominant kasi sa kanya. Ito, dominant ba? Ayun na, mas mataas, mas inano siya ng kulay na puti. Sa sobrang takot ko mga ka-behind, ito na yung naging eksena ko. Naglagay na ako ng luyang dilaw. Pero dapat mga ka-behind ginagawa ito sa unang araw ng kanilang buhay, at least talaga the best para sa akin. Sa kanilang pagkapisa pa lang, luyang dilaw na agad para meron na silang boost ng immune system. Kaya ang eksena ng mga ka-behind, ang mangyari ay di ko alam kung iiwan ko pa yung puti. Ayun yung puti na yung mga kabayan, ayun yung puti na yun mga kabayan, ayun yung puting yun, ayun, yung may ulo doon yan. Ito yung isa mga kabayan, yung nakagat sa batok. Sa likod, as inaawa ko sa kanya mga kabayan, pero may mga gantong kaso na dati na nakagat ng daga pero nabuhay pa. Yung ganon. Sila din mga kabayan masyado matatag, masyado pong matibay ang mga bibi, kaya mapansin natin di sila kagad-agad namamatay. At least thankful naman tayo kasi matatag sila. Kasi kung manok yan, medyo pasuko na ang buhay niyan mga kabihay. Medyo mahina na yan. Kasi kinagat siya sa batok, sa likod, yung mga predator, isa na nga po dun yung daga. Talagang inaano nila yung mga bandang, alam mo yung spinal cord na mga alaga nating bibi. Doon nila kinakagat yan sa leeg, ganon, sa likod. At naawa naman ako mga kabihay. Pero survive naman siya at thankful ako. Kasi kahit paano buhay siya, pero hindi na yun may sasama sa ibebenta ko mga kabihay in. Kasi nga may kagat na, kumbaga iwanan ko na lang muna siguro. Tapos itong gray mga kabayan, plano kong iwanan to na, pero nakakatakot kasi sabi ko pag iniwan ko to, nandun na naman yung posibilidad na makagat ng daga, pero sana hindi. Sisinupin ko na lang sa gabi mga kabihain. At nakakaawa. Ito kasi maganda yung kulay nito, ayun yung sa unahan na yan. Maganda po yung kulay. Itong isa na to nangangagat ng balahibo, kakalbuhin ko to Mga kabayan, yung isa na yun, ayun. Yun, ayan, tiyan mo yung siya yung parang mahilig mga inang balahibo. Oo. Ay, ito na nga mga kabayan. Nakikita nyo yung mga buntot nila o picking behavior na naman. Ayaw ko sa ganit. Ay, ay. Ala. Namatay nga isa natin mga kabayan. Binigyan ko kayo ng konting ano. Kasi napakahalaga nga talaga ng dapat safety ang ating mga alaga. Lalo na hindi lang sa predator mga kabayan sa sakit. Kasi ang predator sa isang gabi, isa lang naman umatake yan. Pero ang sakit, pag umatake yan, pasa-pasa, hawa-hawa. Kaya ito mga kabayan, magawa ako ng paraan para maiwasan na yung pagkalat ng sakit mga kabayan sa iba pang mga kasamahan, di ba? Kasi ito tatapon na natin to or ililibing natin. Pili na lang kayo kung ano gusto nyo, libing o tapon. Para di na makahawa. Pero yung kapitbahay namin mga kabayan, may gantong kaso din. May nagkikwento din sa akin na mga namamatayin daw siya ng sisiw. Ganon. Tulad ng kaso pa rin dati, sabi ko talagang yung ganitong sakit mga kabayan, hindi lang siya kumbaga hindi lang siya maipapasa sa gamit sa contact. Kumbaga magugulat ka na lang. Safe na safe naman yung pagkakaalaga mo sa mga stock mo, pero hindi pa rin mawawala yung, ayun nga, bigla sila magkakasakit, bigla sila nagkaroon ng ganung sakit kahit ang iwas natin. Kaya sabi ko mga kabayan, buti na lang natutunan ko yung luyang dilaw. Buti na lang ako nasubukan ko yung luyang dilaw. Kumbaga yung pangamba ko wala na, pero nagigigil na ako sa kanila dahil ginagawa nila mga kabayan, ayun, kain ng balahibo, ayoko ng ganyan. Gigigil lang, nakakagigil yung ginagawa nila mga kabayan. Wait lang po, magpapakain tayo.
At ayun nga mga kabayan, ako talaga mga kabayan, napaka-thankful ko. Kumbaga laking pasasalamat ko na lang na nabubulo na kayo ng pagkain, kain pa more. Hindi kasi siya sanay mga kabayan na yung pagkain nila ay tuyo. Sanay ito sa pagkain na basa. Oh, magtubig, nabubulo na magtubig. Wag magtubig, wag bida-bida, magtubig. Ayun nga mga kabayan, kasi nga ako mga kabayan, laking pasasalamat ko na lang, natutunan ko na yung luyang dilaw. Sabi ko, malaki ang paniniwala ko mga ka-behind, at malaki ang backup ko para sa luyang dilaw mga ka-behind. Bilang, ayan, isang klase ng halaman na pwedeng gamitin sa inyong mga alaga upang maiwasan nila yung pagkakaroon ng mga sakit mga ka-behind hanggat maaari. Para magkaroon na malakas sa pangangatawan at resistensya mga ka-behind. Bago pa mabuo ang infection, bago pa mag-develop. Tingnan mo yung mga ka-behind, tingnan mo yung may kagat sa batok. Ayan po yung nakatalikod na isa. Ang lakas-lakas kumain, di ba? Minsan, bakit di ba? Bakit sino pang malalakas yung tsaka magaganda, minsan makakagat. Yung talagang pinili pa natin, siya pa yung mapapahamak. Nagpaplano na ako magtanim mga kabayan ng luyang dilaw para makatipid tayo kasi mahal din ang luyang dilaw. Kaya magtanim-tanim po tayo kung may espasyo naman tayo sa ating mga bahay, sa ating mga bakuran, para sa ating mga alagang bibi, manok, o ano pa mga kabayan ay pwedeng gamitan ng luyang dilaw. Mga kami, sama sa panahon yung mga kabayan, binigyan ko lang kayo ng konting kwento-kwento kasi nga nakakalungkot, diba? May patay na, may kagat pa. San ka pa? Medyo matrabaho na naman to mga kabayan, magiging matrabaho na naman sa akin ang batch ng mga bibi na to. Dahil nga po, may mga sakit na meron nang hindi kumakain, yung isa hindi kumakain, yung isa namatay na, at nakakatakot mga kabayan. Yan muna yung buhay nila ngayon. Tsaka sabi ko, kailangan ko ng malaking painuman kasi pag maliit, bitin na bitin, half day. Di tulad mga kabayan, pag medyo 1 liter, siguro ilang liter ba yun? 5 liter ata yung malaki mga kabayan, o 2 liter. Yung isang mas malaki dyan mga kabayan sa painuman na yan, mas maganda gamitin yon. Kasi isang araw, siguro pang 20 peraso, isang araw, kasyang pwede. Ay mga kabayan yung gray, oh. Ayan. Tapos ayun. Mga babae yun mga kabayan, chinek ko na rin yung kasarian. Babae po sila, at yung ito nga lalaki, tsaka yung puti na ito, lalaki din. Tingnan nyo kasi mga kabayan yung kulay niya, no? Sa may gilid, ayun, no? Kung makikita nyo, patagili rin na, ayun. Yung kulay niya. Gray yung ulo. Tulad nito, gray ang ulo. Ayun, mga kabayan, gray ang ulo niya. Tapos yung gilid ng katawan niya, ayun, may parang pa-red-red. May mga pa-red-red mga kabayan. Maganda sana, kaso ayun, inunahan na ng daga. Ibig sabihin nakaraan mga kabayan, wala akong pakialam sa daga. Pero ngayon, pag nakikita ko yung daga, nanggigigil na ako na parang sabi ko, ay, gusto ko makitang patay kayo. Joke. Which is, mga kabayan, realidad ng buhay. Hindi, bahagi sila ng mundo. Pero kung nakaka-permission na, merwisyo na sila mga kabayan sa ating mga alaga, syempre panahon na para magbigay tayo ng effort at solusyonan mga kabayan yung daga. Diba? Salamat sa pala nyo mga kabayan. On sale pala sila. Sorry po. Mga kabayan, on sale sila. Pero hindi ko pa alam, kailangan ko yatang munang makitang masigla ang lahat bago ko sila i-on sale para alam ko at least na sila ay magagaling na at wala nang sakit at wala nang tendency. Ano ba yung Tagalog ng tendency? Wala nang chance mga kabayan na sila pa ay magkasakit. Itong mga kapitan yung may kagat na to sa batok, hindi ko na ibebenta to kasi nga may kagat na. Ayoko rin naman ng negative feedback mula sa mga buyer. Mga kabayan, salamat sa panonood mga kabayan. Kita-kits tayo ulit sa sunod na video at marami tayong pag-uusapan mga kabayan. Bye-bye.